Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, cyber patrolling efforts ng PNP-ACG nananatiling epektibo sa kabila ng borderless scope ng cybercrime. DOT at TikTok sanib puwersa para palakasin ang local tourism promotion ng Pilipinas. Profesor mula sa Adamson University kabilang sa analog astronaut mission sa Poland. Mga destinasyon sa Caraga, bumida sa Central Philippines Tourism Expo 2026. Pilipinas, nagtapos sa 3 ginto sa Asia-Oceania Sambo Championships. Sa ating unang The Better News ngayong araw, sa harap ng digitalization efforts ng gobyerno, nakalalay rin ang PNP Anti-Cybercrime Group para sa mahigpit na papatupad ng ating cybersecurity. Ito'y kahit pa aminado ang pulisya na tila walang limitasyon ang mga hamong kaakibat ng isyong ito. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. First is our awareness and education program, where we continue to help individuals, families, schools, workplaces, and communities better understand cyber threats before they become victims. Simple pero epektibo, edukasyon at community empowerment. Ito ang pundasyon ng cybersecurity na ibinida ni Police Major General Attorney Wilson Azueta ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kanyang keynote speech sa pagbubukas ng Philippine Cybersecurity Summit of PhilSec 2026 noong June 30. Ito ang nakikita ng opisyal na haligi kung bakit nananatiling epektibo ang kanilang cyber patrol efforts sa kabila ng malabo at lumalawak na boundaries ng cybercrime. Well, our operational challenge, cybercrime, is a borderless issue and issue on a legal framework, especially on the jurisdiction, and of course, very hard to identify these perpetrators with the issue on identification. Sa dami ng operasyon na ikinasa ng PNP Anti-Cybercrime Group noong buwan ng Marso, patunay nga ba ito na nakakasabay ang ahensya sa mga banta sa ating cyberspace? Because of our continuous cyber patrolling operations and the expansive cybercrime awareness program of our different field units, and through our cooperation and partnership with the other law enforcement units, especially our counterparts in other countries. Sa sidelines ng event, binigyang pansin din ni Azueta ang pakinabang ng warrants to disclose computer data bilang kanilang kasangga at proteksyon sa mga investigasyon alinsunod sa batas. Maliban anya sa napapabilis nito ang pagkalap ng mga ebidensya, legal ito kung pagbabatayan ng mga probisyon ng Data Privacy Act. Nasa plano rin daw ng ACG na higpitan ng monitoring at magtakda ng regulations laban sa mga mapagsamantalang kawatan na gumagamit o nagbebenta ng mule financial accounts para maglipat at magtabi ng pera. Kasabay nito, hinimok din ng direktor ang publiko na magkaisa laban sa talamak na cybercrimes at online exploitation, mga bagay na hindi umunong madaling matuklasan. Samantala, pinuri din ni Azueta ang malaking ambag ng PhilSec sa pagpapaigting ng kanilang laban kontra cybercrimes. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakipag-partner ang Department of Tourism o DOT sa TikTok upang mas mapalakas ang promosyon ng lokal na turismo sa pamamagitan ng travel content series na Wanderlust Week. Binubuo ang 7 episode na mini-reality travel show ng mga TikTok content creators na sina Renee Dominic, Leia Good Vibes, Mark Odea at Mike Yu na bibisita sa mga pangunahing destinasyon gaya ng Maynila, Cebu at sa Siargao.
Ayon kay Tourism Secretary DTA Angara Mathay, mahalaga ang digital platforms tulad ng TikTok dahil malaki ang impluwensya nito sa pagpili ng mga tao ng kanilang mga destinasyon sa paglalakbay. Samantala, nakatakda namang ilunsad ng DOT ngayong linggo ang dalawang P-POP groups bilang opisyal na tourism ambassadors ng Pilipinas. Bumida sa ginanap na Central Philippines Tourism Expo 2026 ang mga destinasyon sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga nakakuha ng spotlight sa naturang tourism showcase ay ang mga puting buhangin na dalampasigan, kahanga-hangang tanawin at makulay na kultura na maaaring maranasan ng mga turistang bibisita sa rehiyon. Ang The Better News ihahatid ni Mili Borja. Ipinakilala ng Department of Tourism o DOT sa Caraga Region ang mga pangunahing destinasyon ng rehiyon sa Central Philippines Tourism Expo o CPTEX 2026 na ginanap sa Calabarzon. Kasama ng DOT Caraga ang mga lokal na pamahalaan ng Dinagat Island, Surigao del Norte at Butuan City. Gayon din ang mga kinatawan ng pribadong sektor tulad ng mga tourism transport operator at mga nag-aalok ng tour packages. Ayon kay DOT Caraga Regional Director Yvonne Dumadag, ipinagmamalaki nila ang pagdadala ng mga natatanging destinasyon ng Caraga sa mga bumibisita sa Calabarzon sa pamamagitan ng taunang tourism showcase. Hinikayat din niya ang mga Pilipino na tuklasin ang mas marami pang dahilan upang mahalin ng Pilipinas, kabilang ang mga destinasyon sa Caraga at iba pang bahagi ng Mindanao. Ibinida rin ni Dumadag ang mga puting buhangin na dalampasigan, kahanga-hangang tanawin at makulay na kultura na maaaring maranasan ng mga turista sa rehiyon. Sa kabila naman ng patuloy na isyu sa pagitaas ng presyo ng krudo, sinabi ni Dumadag na hindi ito dapat maging hadlang sa paglalakbay. Ayon sa kanya, mas magiging makabuluhan ang pagbabiyahe kung makatutulong din ito sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad na umaasa sa turismo. Ang Central Philippines Tourism Expo inorganisa ng Department of Tourism at nilalahukan ng mga regional office at mga tourism stakeholder mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Pinoy Pride. Nakatakdang maging kinatawan ng Pilipinas ang isang Pinoy engineer na si Dr. Mark Rubio bilang kauna-unahang Pinoy analog astronaut. Ang analog mission ay isang uri ng research na nakatuon sa isang space mission bilang paghahanda sa paglalakbay sa ibang planeta. Ang buong kwento sa report na ito. Magiging kinatawa ng Pilipinas si Dr. Mark Angelo Purio sa Space Research Mission sa Poland. Si Dr. Purio ang magiging kauna-unahang engineer analog astronaut ng bansa sa Poland Research Mission at ika-4 na analog astronaut. Sa post ng Adamson University, kinilala nito ang paglahok ni Purio sa Lunares Analog Astronaut Mission M4.26 kung saan makakasama ito sa international crew ng mga mananaliksik na nagsasagawa ng pag-aaral upang suportahan ang mga susunod na misyon sa buwan at Mars. Ang naturang Pinoy Engineer Analog Astronaut ay Associate Professor sa Electronic Engineering Department ng Adamson University at Head ng Space Technologies and Application Research Laboratory o StarLab. Ang analog mission ay isang uri ng research na nakapokus sa ilang aspects ng crewed space mission gamit ang real-life situation ng mundo upang makatulong sa paghahanda para sa mga paglalakbay na isasagawa papunta sa ibang planeta. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pumalo sa halos 3 milyong turista ang bumisita sa bansa para sa unang 6 na buwan ng taon. Base ito sa naging ulat ng Department of Tourism kung saan nangunang Amerika bilang may pinakamaraming tourist entry sa bansa. Ang iba pang detalye ihahatid ni James Galange. Aabot sa mahigit 2.9 million foreign visitors ang naitala ng Department of Tourism o DOT para sa unang kalahati ng taon, kung saan karamihan dito ay nagmula sa Amerika. Ito ay dahil pumalo sa mahigit 591,000 Americans na bumisita sa bansa at maging number 1 source tourism market. Ayon kay DOT Secretary Dita Angara Matay, mas paigtingin pa umano ng kagawaran ng mga hakbang para sa mas malawak na foreign investment at partnerships. Ilan sa target nito ay mapalawig pang iba't ibang industriya gaya ng aviation, infrastructure, healthcare at maging ang regional development. Ito ang ilan sa mga ibinida ng kalihim sa nagdaang pagpupulong kasama ang American Chamber of Commerce of the Philippines upang hikayatin na explore pa ang iba pang proyekto na focus ng bansa. Tulad naman ng digital infrastructure, wellness facilities, renewable energy projects, mga paliparan at ports o daungan ng mga barko na siyang isa rin sa mga masaganang sektor ng Pilipinas.
Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumami pa ang bilang ng mga tama raw sa Mounts Iglit-Baco Natural Park sa Occidental Mindoro ayon yan sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Itinuturing na endemic sa bansa at critically endangered. Umangat ang bilang ng mga ito sa lugar sa 12% kumpara noong nakaraang taon. Ang buong detalye ihatid ni Dustin Bayog. Kinakitaan ng positibong lagay ng bilang ng mga tamaraw sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ito ang binahagi ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Mimaropa kung saan tumaas sa 12% ang bilang ng mga tamaraw mula nitong 2025. Base sa annual tamaraw population count, 425 na tamaraw ang namumuhay ngayon sa Mounts Iglit-Baco Natural Park mula sa 380 na bilang nakaraang taon. Nagawa ito sa pamamagitan ng Intensive Concentration Count o ICC o Simultaneous Multi-Vantage Point Count Method kung saan 5 araw sila nagbantay sa kanilang mga vantage point upang mabilang ang totoong bilang ng mga tamaraw. Isinagawa ito noong April 15 hanggang 20 kung saan may nakita rin silang mga baby tamaraws na tanda ng kanilang tuloy-tuloy na pagpaparami. Ang nasabing lugar ay matuturing na lugar na may pinakamaraming tamaraw kung saan meron pang ibang lugar sa probinsya ang mayroong sariling populasyon ng mga tamaraw. Ang mga nasabing hayop ay matuturing na critically endangered o malapit na maubos at endemic ito o dito lamang sa bansa makikita. Kung kaya patuloy rin ang kagawaran at maging ang lokal na pamalaan upang mas mapalakas pa ang habitat protection at pakikipagtulungan sa mga eksperto at komunidad upang may balik ang kanilang dating populasyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng palakasan, naging matagumpay ang kauna-unahang pag-host ng Pilipinas ng Asia Oceania Sambo Championships kung saan 3 gintong medalyang nasungkit ng ating mga pambato. Ang mga detalye ihahatid ng ating match point, Billy Borja. Matagumpay na tinapos ng Pilipinas ang pag-host ng 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos makahakot ng 3 gintong medalya at magtapos sa ikalimang pwesto sa pangkalahatang talaan. Pinangunahan ni World No. 1 Aileen Agnes Yap ang huling gintong medalya ng bansa sa Women's 80 kg Combat Sambo. Bagamat inapila ng kampo ng kanyang kalaban na Kazakhstan ang naturang desisyon, pinanigan ng technical officials ang panalo ng Filipina matapos ang review. Nauna nang nagbigay ng 2 gintong medalya para sa Pilipinas sina Jo Marie Torres at Princess Cortez. Sa Women's 50 kg Sambo Final, ilang segundo pa lamang ang lumilipas nang makapagbagsak si Torres ang kalabang si Zadira Pais ng Kazakhstan sa pamamagitan ng isang malakas na right roundhouse kick sa ulo. Itinigil ng referee ang laban at idineklarang panalo ang Pilipinas sa score na 8-0. Sinundan naman ito ni Cortez na madaling tinalo si Mervet Berdinakova ng Kazakhstan with 9-2 sa Women's 59 kg Combat Sambo. Samantala, nag-uwi rin ang Pilipinas ng 8 tansong medalya para tapusin ang kampanya na may kabuuang 3 golds, 4 na silver at 8 tanso. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas light at swabe na energy boost. Yan ang hatid ng pinakabagong produkto ng Asia Brewery Incorporated na Rice Energy Pop na perfect para sa mga estudyante at young professionals. Kasama ang Rap Gel bilang kanilang new brand ambassador. Kilalanin ang bagong produkto at favorite drink na yan na may pa-surprise. Sa report na ito, Opisyal lang ipinakilala sa publiko ng Asia Brewery Incorporated ang kanilang pinakabagong energy pop product na tinawag ng Rice Energy Pop. Kasabay niyan ipinakilala rin sa isinagawang media launch sa SM Manila ang newest brand ambassadors nito, ang Rising Love Team na sina Robin Angeles at Angela Muji o Rapgel. Full of energy at game na game humarap sa entertainment press ang dalawa habang ibinahagi ang kanilang excitement sa panibagong endorsement na kanilang natanggap. Malaking karangalan umano para sa kanila ang mapili bilang mukha ng Rice na anila fit talaga sa kanilang personality on and off cam. Actually, nakakakaba po siya kasi this is the first time na nag-endorsement kaming may media launch talaga na ganito ka-grand. Nasa mall talaga siya ginawa. So, we were very nervous pero excited kami and happy to experience something like this. I feel like it's God-given na saktong-sakto. plano na ni Lord. Di ba Rice Energy Pop siya, tapos Rap Gel kami. Rap Tapos Gel. saktong-sakto siya sa mga taping days namin na sobrang nakakapagod talaga. Kasi nabibigyan niya kami ng energy. Pati yung launch, no? Sakto-sakto siya sa Saktong-sakto taping. po siya, yes.
Kitang-kita nga natural chemistry ng dalawa sa sample song at dance performance sa stage na lalong ikinatuwa at kinilig ng kanilang fans. Ayon sa tandem, inspirasyon nila ang tiwala ng mga brand at ng kanilang fans upang lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang trabaho sa industriya. Pero ano naman kaya ang say at sikreto ng dalawa para sa mga younger professionals na tulad nila, pinagsasabay ang studies at ang hustle? Just keep going. Alam ko, life can get really hard, pero no matter what, wag kang susuko. Kapag nadapa ka, tumayo ka kagad because ang unang magtitiwala sa sarili mo is yung sarili mo lang din. So, galingan mo palagi. I'm sure na one day you're gonna look back, you're gonna be very proud of yourself for not giving up. Pagkatiwalaan mo lang yung sarili mo, kahit ano magiging posible, basta may tiwala ka sa sarili. Yes. Tapos lagi mo lang pagdasal, and lagi mo lang kilusan, maabot at maabot mo talaga. Nasa Diyos ang awa, nasa inyo ang gawa. Ayon naman sa marketing manager ng Rise Energy Pop na si Apple de Belen, sobrang real and relatable ng Rabgel, kung kaya sila ang napili bilang newest brand ambassadors. Robin and Angela are really the best fit for the brand. They're yung vibrant yung personality nila, very real, very relatable to the younger market. So nakita namin, okay, this is it. These are, the best fit na magre-represent tong brand natin. Bukod nga sa bagong endorsement, tuloy-tuloy rin ang tagumpay ng tambalang Rabgel sa kanilang acting projects. Mula sa kanilang kauna-unahang pelikula na A Werewolf Boy, sariling anthology series, at ang seducing Drake Palma na talagang nagpalakas sa kanilang tambalan. At ang huli nga ay ang bagong endorsement na kanilang natanggap. Ang Rise ay isa sa newest energy pop in grape flavor na inilabas ng Asia Brewery na perfect para sa mga Gen Z, young professionals, and adults na kailangan ng mas light at swabe na energy boost sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Yung mga Gen Z natin ngayon, they are looking for something to help them have that boost throughout the day and their everyday experiences. Sabi nga natin kanina, we wanted to give the market a drink that goes beyond taste and refreshment. So we wanted to offer something that is enjoyable, playful, and relevant to this new generation. Para sa MBC TV Network News, ang ngalan ng ating showbiz angel, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan na pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang malit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.